So, magmumukbang na naman tayo habang nanonood ng Senate hearing. Ito na yung mga favorite kong gawin. Manood ng Senate hearing. Tapos, actually, kinat ko na to. Pero naisip ko, for our satisfaction, mas gusto ko siyang kagatin. Parang ang sarap kagatin nitong Japanese cucumber. Ito ba yung Sobrang crispy. Kulang pa sa salt and pepper. I will post a link para dito sa salt and pepper na ginagamit ko. Actually, this is for our camping. Itong maliit na bottle na to. And then, ito yung Japanese roasted sesame oil na favorite ko. Ayan. I grew up having this at home kasi yung parents ko, they would always have this every time. So, nasanay na rin ako. Oh. personally binigay kay Senator Cheese yung pera. Binigay mo Maynard Group. Hihinaan ko lang muna yung Senate hearing. Gusto ko lang iparinig sa inyo kung gaano ka-crunchy itong Japanese cucumber na super favorite ko at gustong-gusto ko magtanim nito. Narinig kaya? Lalapit ko ng konti. Ang gusto ko nung marinig nyo kung gaano siya ka-crunchy. Wait, itatabi ko muna to, ha? Bilang wala naman tayong bayad dyan. Gusto ko lang siyang i-endorse. Wholeheartedly. Char. Ito yung snack ko ngayon. Hindi na ako nagsasnack ng mga chichirya. Iniiwasan ko siya. Pero usually, ang pinapartner ko dito, beer. Gusto ko siya with beer. One can lang. And that's enough. Tapos yung nagbigay ng pera, So, balik na tayo sa Senate hearing. Habang magpapalipas ng oras. Ang sarap. Sarap ng Japanese cucumber. Hindi po si Senator Cheese ang nagsabi. Hindi ko maintindihan. Bakit ang mahal ng Kundi si Maynard doon. Tapos po, Japanese cucumber sobra? yung commission kay Maynard. Kaya, gusto ko na lang magtanim. There are times na ang kilo ng Japanese cucumber is like 350 pesos. Magkausap, ang sabi po niya ay kay Senator Cheese allocation po yung So, minsan, Narinig po natin 190. Narinig po natin yan sa ibang senador. Nakausap Para yung mga ganitong klaseng namin Senator Jingo. cucumber, Hindi naman talaga naka-face to face. na Alcantara. So, usually, ano to, to make that clear po, hindi po yung dito kay usually sa greenhouse to. palabas na rin po ng statement ng OES na wala po siyang kinalaman dyan at nakausap nila Yung lasa ng roasted sesame oil, it's super buttery. face to face Ayan. Natutunan ko to sa mommy ko tsaka sa daddy ko. Ayan. Kasi lagi silang kumakain nito or pulutan. So in short, nakalakihan ko na siya. Kasi usually, pag nag-dinner kami as a family, nagiinuman talaga kami after. So yun yung bonding namin. Normal lang sa amin mag-inuman. Ang sarap. So meron din tayong muscat grapes from Korea, which I got in SNR. Magkano ba to? may nagre-report po na mga 219 pesos per kilo. I think that's okay. Sobrang sarap. Sobrang crunchy.
pondo na hindi nila Ayan, I'll show you. source. Kaya nga, Ayan, ganyan siya. Ganyan yung ano niya. recall ko lang yung kaso na dito. Ganyan siya kalalaki. Saya-saya. Sabi niyo, Nahugasan ko na to, syempre. doon. Pero, Ayan. Oh, ganyan. ganda lang. Sabi niya, wala siyang project doon. So, gusto ko siyang itry. Yung hiningi niya, hindi approve. Buksan ko muna. Tayo nga natin siya lagyan ng roasted sesame. Binigay na SOP sa kanya, na SOP na tawag doon. Bakit ka nagbigay doon? Wala ba siyang project na na-approve na request na sa iyo? Okay din. Sa David ko, Okay din siya. 1.5 billion po yung gusto niyang Pero ginagamit ko din to sa mangga. mga multipurpose building. Indian mango. Structure. Masarap din. Yung allocation po talaga at that time, tulad po sinabi ko nung nakaraang hearing, 600 lang po, hindi pa yung lumapit ni boss, kay Seth, yung parang pumapagbibigyan sa akin. Si Senator Joel. Sarap. At one point. Ang allocation na lang po natin talaga parang 600 po. Ito, So, meron kayo mabibili nito sa paano po may mamatch marketplace. Yung 1.5B Rustan's Marketplace or sa Shopee. So, kung malayo sa'yo yung marketplace at mas madali mag-order sa Shopee, I will give you a link. And ito din, yung salt and pepper. Sobrang sarap nito. 150. Sinabi ko na, So, even my friends pero yung blood glucose na yun, na pinatikim ko niyan, hindi alam. kung gusto nila yan. Ganito kasi siya doon. Even my family likes that. Ilang taon na yan, sigaw dito sa hearing na ayaw niya pagputol. Pero bakit mo, hindi ka nagagawa ng project to na i-dedicate mo sa kanya? Wala kang paalam sa kanya. Bakit ka gumawa ka dito? Kasi nga po, Sinungaling nito ni Henry Alcantara, no? nag-isip po kami para ma-accommodate. Sana, kung gusto niya magsabi ng totoo, sabihin niya na lahat ng totoo, di ba? Huwag na siyang mag-cover up ng ibang tao. Kasi that makes him not so credible as a state witness. Kasi yung pagmumukha ni Henry Alcantara, yung for me lang to judge him, siya yung tipo ng tao na sanay na magsinungaling. Para masatisfy lang po yung request na 1.5. So, makonsider mo ba yung pera na yun? You can see it in his eyes na expert siya na magsinungaling, manloko ng tao, magpaikot. Ayun, ganun yung ano ko sa kanya. Tulong ang sinasabi ko. Ganun yung judgment ko sa kanya. Ay! Wait. Meron pa pala akong i-introduce na Shopee finds ko. Parang in-next ko na lang siguro yan. Hindi ko po maalala. So, Binabanggit yan. ano nga bang Narinig ko lang po, hindi ka problema kay mangyayari dito sa flood control projects nila? sa mga sakbay ka po kasi visa na nakakapos na namin siya. At parang Aside from panagutin sila sa mga pagnanakaw, sakbay ka po kasi gusto ko malaman, sorry po sa budget hearing gagawin ba nila yung flood control? Kasi ang lakas ng ulan. Joel eh. So Paano naman yung mga tao? sa kanya, 'Di ba? Dapat habang nagdidinig sila ng mga ganyan-ganyan, hindi ko po maalala kung paano dapat kung ano. meron din tayong resolution kung paano natin mapoprotektahan yung mga tao. Kasi yung pong pondo na yun, 'Di ba? parang siya naman po ang nag-implement. Siya rin po ang Hindi yung magpa-focus lang tayo kung paano natin sila ipapakulong. Dapat na po masundan yung mag-focus na rin tayo problemang ganon. kung paano natin mareresolbahan yung Dun sa sinasabi niya. pagbaha. Kaya nga, gusto ko sabihin sa inyo, Kasi yung bagyo, hindi natin yan makokontrol eh. kung si Senator Villanueva, Hindi natin yun mapipigilan. Pero yung pagbaha, landslide, or yung para maprotektahan tayo, pwede natin gawa ng paraan yun eh. ilang taon ko lang narinig yan. Actually, I would say na privilege naman kami kasi hindi naman kami naapektuhan ng mga ganyan. Pero every time you will see people suffering, di ba?
na sa You cannot see yourself na mapunta sa ganung sitwasyon. tulong ko sa kanya, galing ito sa flood control, Buti lang, masarap tong cucumber. hindi tatanggapin yun, magbabuwala yun. Kaya nangyayara yun. Kaya hindi ko po sinabi. Hindi ako bibibisahan yung kasamahan ko ha. Because to be honest with you, alam ko yan, galit na galit na sa flood control si Joel Villanueva. Hindi ang budget hearing yun dito. Siya ang pinag-ingay na nag-criticize sa DPWS dahil sa flood control. Pero kung sinabi sana ninyo na yung tulong mo na binigay mo, galing sa flood control, baka sasakalin ka pa nun. Kaya ko yun. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Next on the list is Senator Rivera. Salamat, Mr. Chair. Bago yung mga Going back, sabi nila, yung hearing daw nila is pinaglalaban natin yung anti-corruption. in aid of legislation and anti-corruption Hindi law. At pinaglalaban din po natin prison. Nainip ko For kagabi, the record, Mr. Chair. kung anti-corruption law, For the record din po, Mr. Chair. Salamat, Dapat, Mr. Chair. Yun po mga tanong ko po. bago ka pumasok sa politika, may qualification yan eh. Basic lang yung mga qualification. Hindi mo kailangan gumraduate ng college. Hindi mo kailangan edukado. As long as you can just read and write, and then ma-meet mo yung age requirement. Yun lang actually. Yun lang yung mga qualifications. Hindi siya sobrang hirap na qualification. Pero, imagine, dapat pag pumasok ka sa public service, dapat willing ka i-disclose lahat ng assets mo. Para just in case na manalo ka, makikita ng tao kung nagpapayaman ka lang ba. And every year, dapat may disclosure ka ng mga yaman mo. Although, syempre, madali lang naman yun, ilagay mo sa ibang pangalan. 'Di ba? Ganun naman yung ginagawa nila eh. Nilalagay nila sa ibang pangalan, but still, at least it can eliminate corruption. Like, i-disclose mo kung anong yaman ng immediate family mo. 'Di ba? Kung anong meron ka. At least, just in case na magkaroon ka ng corruption cases, mas madali mo mapapatunayan na hindi naman ako nangurakot. So, you can check my bank. And dapat, if you want to serve the public, willing kang mag-sign ng waiver that you are willing to waive your bank secrecy. 'Di ba? Yun, that's my point. Dapat, kaya mong i-waive yung bank secrecy mo. 'Di ba? Yun lang. Kahit hindi na yung sa, sa telco mo. Kasi, that's very personal and very private na eh. Pero yun lang. Pero pag nakikita ko si paano to? So may collectible ba? Si Diskaya, Tens of millions na po. KDE protesta ka lang. I cannot imagine Yung magbabayad. paano nila nagawa yung mga ganyang bagay. No? Ano kayang values meron sila? Also, isipin mo lang, Ano mga buong pangalan nila? kung ang dami-dami pa nating pera, Maabot mo sa tens of millions yan. Imposibleng hindi nyo kikilalanin yung taong pinadaanan nyo ng ganyang kalaki. tapos kung hindi kurakot yung mga tao Tumatanggap, sa gobyerno, token ninyo. sana napakaganda pala ng Pilipinas, no? Kasi maganda na yung Pilipinas itself eh. So, dapat pala napakaganda ng bansa natin. Actually, matagal naman ng, feeling ko lang ha, matagal naman ng kurakot ang DPWH. Ngayon lang yung as in sobrang lala. Yung huling appointed negotiator na Kaya, token nyo kay DE recent memory. I'm full. And I'm done. I cannot finish everything. Hindi ko kayang ubusin ito. But I'm gonna show you my nails. I have a new nail. Ano tawag dito? Nail art. Nail design. Da-da-da-dan. Apelido ni Ma'am Elena. Bye! Manonood muna ako sa Senate hearing. At isi-share ko na lang sa inyo kung ano pa yung
Naisip ko, diba? Gusto ko na lang munang pagkape dahil umuulan at tapos na ako magmerienda. So tayo bilang mamamayan, alam ko mahirap magbayad ng tax ngayon. But imagine if we will not pay our tax obligations, paano na yung mga estudyante na umaasa sa atin? Paano na yung mga may sakit na hindi nila kayang bayaran yung mga bills nila? Paano na yung infrastructure pa natin na pwede pa nating improve? And I hope that in the future, this is a lesson learned. Bumoto tayo ng mga tamang tao na malinis ang konsensya. More than educational background, more than anything else, it's the moral and ethical values that we have to check. Gaano ba sila ka-ethical at ka-morally educated? So, kasi, naalala ko sa school, tinuturo talaga ang ethics. And that includes moral values. So, piliin natin yung susunod nating mga public servant. Thank you.